higanteng Ferris wheel na ito. 125 metro ang taas niyan. Ang makapigil hiningang stunt na ito ang nagsisilbing finale sa serye ng guerrilla performances ng grupo sa London. Ang maaksyong balita, umpisa na! Partner, mga kapatid, simula. Sa whether or not masugutin. Guardia sugatan matapos barilin ng kapwa guardia sa isang badminton court sa Maynila. Barilan, nasaksihan pa mismo ng mga estudyanteng nag-exercise. Police Quezon City, sibak matapos harangin ang convoy ni Pinoy. Amerika, suportado raw ang plano ng Pilipinas na palakasin ang depensa ng bansa sa Spratlys. China, namamakyaw na raw ng mga isda sa pinagtatalo ng teritoryo. Mga maliliit na minero sa Bulacan nanganganib dahil sa executive order ni Pinoy ukol sa pagmimina. DNR na nga kung di sila pababayaan. Napatalsik na Chief Justice Renato Corona, abala na lang daw sa panonood ng TV at pangongolekta ng DVD. Dating PAGCOR Chairman Ephraim Genuino at 3 iba pa, kinasuhan na sa ombudsman ng plunder at graft kaugnay sa umano'y kapeng halos ginto ang presyo noong administrasyong Arroyo. Sa dokumentado exclusive Junior ni Pidol na nagsorry kay Shasha Padilla, ikwinento ang totoong ugat ng pinag-awayan nila ng aktres. Sa ibang bansa naman, kotse na may coffee machine sa loob, ilalabas na sa Italia. Sa Action Sports, boxing champ Manny Pacquiao, bumaba ang ranking sa listahan ng highest paid athletes ng Sports Illustrated. At NBA Legends Hall of Famers na sina Dennis Rodman, Scottie Pippen, kasamang iba pang bigating basketballista, nasa bansa na para sa PLDT All-Star Basketball Challenge bukas. Magandang gabi Pilipinas, araw ng Martes, 17 ng Hulyo 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, alam mo mga kapatid, nabulabog ang pagbabadminton ng ilang estudyante kanina sa isang gym sa Maynila matapos barilin ng isang security guard ang kapwa niyang guardia. Erwin, nanananghalian daw ang biktima nang mangyari ang pamamaril. Kaya hinala ng pulis pagkain ang pinag-ugatan ng barilan. Edison Reyes, ikwento mo. Mangyak-iyak sa takot ang ilang guro at estudyante ng UP Manila na nagklase sa badminton court na ito sa Baco, Maynila. Nagkaroon kasi ng barilan sa labas ng mismong gym kaninang tanghali, sangkot ang 2 gwardiya. Mga dugo ang damit at tuwalya na lang ng biktima ang naabutan ng mga responding pulis. Pati kalsada at pasilyo ng gym, may mga bahid pa ng dugo. Sa kanilang pag-iimbestiga, binaril daw ng gwardiya na si Delphine Lorenzo ang kasamang CQ na si Johnny Garces. At ang posibleng pinag-ugatan nito, mababaw lang na dahilan. Suspect daw sa kayong biktima, nagkaroon ng pagtatalo sa pagkain nata. Sa kwento ng mga nakakita, nanonood daw ng badminton ng suspect. Maya-maya pa lumabas daw ito at pumasok sa kanilang guardhouse. Pagdating sa kwarto, binarilang daw nito bigla ang biktima na noon ay nanananghalian. Sumablay pa raw ang unang putok ng baril ng suspect, kaya muli niyang pinaputokan si Garces. Tinamaan sa braso at balikat ang biktima na agad dinala sa ospital. Probably after 30 seconds of walk, to my surprise, bigla niyang binunutan ng baril at tinamaan si Johnny. Mabilis daw na tumakas ang suspect sakay lang ng bisikleta. Kailangang operahan ng biktima habang pinaghahanapan ng mga otoridad ang suspect na si Q. Edison Reyes, News 5. Sa ibang balita naman, nangangamba ang daan-daang maliliit na minero sa isang barangay sa Bulacan sa magiging epekto sa kanila ng executive order ni Pinoy kaugnay sa pagmimina. Dito lang daw kasi umaasa ng kanilang kabuhayan. Maricel Halili, ikwento mo. Kayod kalabaw si Benji sa pagkakaskas ng bentonite, isang sangkap sa paggawa ng pagkain ng hayop at pampaputi ng balat. Bawat sakong mapupuno niya, katumbas lang ng 25 pesos. Sa maghapon, umaabot ng hanggang 400 piso ang kita niya, pero kulang pa rin ito para sa kanyang asawa at 4 na anak.
Talagang pinagtsatsagaan ko dahil nga walang trabaho dito kung hindi ganito lamang. Tinatayang 200 pamilya sa barangay Kamatsile sa Bulacan ang umaasa sa pagmimina ng bentonite. Hindi nila iniinda ang panganib na posibleng pagguho ng lupa, lalo't ito lang daw ang pwede nilang pagkakitaan. Kaya gano'n na lang ang takot nila sa Executive Order 79 na inilabas kamakailan ng Malacanang. Base rito, hindi pwedeng basta na lang maghukay ang mga minero para makahanap ng mineral. Ang maliliit na minero gaya ni Benji, sa itatakdang minahang bayan na lamang pwedeng magtrabaho. Pero hanggang ngayon, hindi pa tukol kung saang mga lugar ito. Mawawalan ng trabaho rito yung halos mga 400 katao. Kung yung magtuturo sila ng isang area, paano kung wala ng bentonite yun at batuhan na gano'n? Sa taya ng Department of Environment and Natural Resources, nasa hanggang 300,000 ang small-scale miner sa bansa. 80% nito illegal. Walang environmental compliance certificate na magpapatunay na may kakayahan silang ibalik sa ayos sa mga hinukay nila. Ito ang kalimitang sanhi ng landslide. Pero paglilinaw ng DENR, hindi naman nila basta tatanggalan ng kita ang mga minero. Ang mining policy ho ay hindi pinalabas ng ating administrasyon para ho sila ay pigilan. Target ng DENR na matapos ang pagtukoy sa mga minahang bayan sa loob ng 1 taon. Maricel Halili, News 5. Rondahan naman natin na ang iba pang maaksyong balita ngayong araw. Congresswoman Gloria Arroyo at Manuling Maroto humirit ng motion kaugnay ng plunder case laban sa kanila at kadiring katayan ng manok sa QC ipinasara ng City Hall. Kinandado ng Quezon City Health Department ang 2 katayan na manok sa likod ng Kamuning Public Market dahil sa mga paglabag. Nagkalat ang mga balahibo, kinakalawang ang mga kulungan, walang tiles ang mismong katayan at nakahubad at walang bota ang mga nagkakatay. Sibak sa pwesto ang Police QC na si SPO2 Ricardo Pascua matapos niyang di padaanin ng convoy ni Pangulong Aquino sa Batasan kaninang umaga. Ayon sa PSG, ayaw tumabi ni Pascua kahit hinahawi na siya ng mga nakamotor na escort. Wala rin umanong plaka ang kanyang sasakyan. Pero giit ni Pascua, agad naman daw siyang sumunod nang pinatabi siya ng PSG. Nagdagdag ng piso kada litro sa gasolina ang Flying V. Total, Petron, Shell at Eastern Petroleum. 50 centimos naman sa diesel at 35 centavos sa kerosene. Mas maghihigpit ng sinturon ang mga negosyante sa manufacturing at business process outsourcing. Imbes na kumuha ng mga bagong empleyado, mas makakatipid daw ang mga negosyante kung magbibigay na lang sila ng aumento sa mga empleyado nila ngayon. Hiniling sa Sandigan Bayan ng kampo ni Congresswoman Gloria Arroyo na ipagpaliban muna ang pagdinig sa kaso niyang plunder kaugnay sa umano'y 365 million pesos na anomalya sa pondo ng PCSO. Kahina-hinala raw ang timing ng kaso, lalo't State of the Nation address na ni Pangulong Aquino sa Lunes. Naghain din ng kaparehong mosyon si dating PCSO board member Manuling Morato dahil hindi pa raw niya natatanggap ang kopya ng reklamo. Nagsampa rin ang PAGCOR ng kasong plunder laban sa dating chairman nito na si Efraim Genuino at iba pang dating matataas na opisyal ng ahensya. Kaugnay ito ng mahigit 1 bilyong piso umanong halaga ng kape na binili ng PAGCOR para ibenta sa 5 casino branches nito. Kumpiyansa sina Quezon City Mayor Herbert Bautista at Vice Mayor Joy Belmonte na inosente si QC Councilor Roderick Paulate sa kasong graft kaugnay ng umano'y ghost employees. Giit nila, biktima lang si Paulate ng pamumulitika at mga tauhan niya ang dapat imbestigahan. Susunod sa aksyon, Basketball Hall of Famers ng NBA na sina Dennis Rodman at Scottie Pippen at iba pang NBA legends dumating na sa bansa para sa laban nila kontra PBA legends din bukas. Dating Chief Justice Renato Corona, naka-one-on-one ng News 5. Corona, TV at DVD na raw ang bagong paborito. Ang halaga ng